Mas hinangaan ng marami si Colonel Bacala nung tumugon siya sa isang mapanganib na hostage crisis laban sa Abu Sayyaf. This is exactly where he showed not just extraordinary courage as a leader, but also his genuine intention to protect and save our fellow countrymen. Nang March 20, 2000, teacher ako sa Sinangkapan Elementary School together with my husband. Pauwi kami sa bahay, bigla kaming hinarang, nakala namin ay mga sundalo. Yun pala, hindi mga sundalo kung hindi mga Abu Sayyaf. Kinidnap kami, dinala kami sa Puno Mahadje. For 45 days kaming inabdak ng mga Abu Sayyaf. And during that time, mahirap yung pinagdaanan namin. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog ng maayos. Teachers, students, and a priest were among those 53 taken hostage by the Abu Sayyaf terrorist group. For weeks, they endured fear, hunger, and uncertainty, never knowing if they would make it home alive. With every passing day, their chances of survival grew slimmer. But on May 3, 2000, hope arrived in the form of a small team of soldiers led by Colonel Andrew Bacala. Yung encuentro po namin sa yung pagka-rescue po ng 19 hostages, bigla pong may dumating na intelligence report. Sabi niya may info. Ngayon, yung tropa na nagre-relax, i-organize ulit, sabi niya. Pagka-organize yung tropa na yan, nagkaroon ng briefing ng mga ilang minuto na check yung tropa, naka-organize po ng 3 team at saka command group. Pagka-deploy sa area, mga kuwan lang lakad namin from company headquarters papunta doon sa area, mga 20 minutes. Pagka 20 minutes ganyan, may nakakasalubong kami mga tao. Panik sila, tatakbuhan. O tinatanong namin, sabi nila, may armado dyan sa baba. Yun na yung target namin. So nang nagsimula na yung bakbakan na, putukan na, unang natamaan husband ko. Yung mismong bantay niya, siyang pinutukan siya. Dito yung tama ng husband ko sa right arm niya. True and true, wakwak ito. So ang ginawa ko, sumampa ako ngayon sa husband ko. Kasi yung kamay ng husband ko nakatali dito sa likod. Tapos sa dulo nun, andun yung bala ng 57. Sabi ko, pag gumapang kami, matatanggal yung kamay ng husband ko, di ba kasi mabigat. Then doon nang sumampa ako, pababa na ako kayo sa husband ko, na-feel ko na may pumasok dito. Sabi ko sa husband ko, dong tinamaan ako. Yun lang. So siya nakaganon, ako naman nakadapa. Right that moment, putukan na ng putukan. Yung encuentro na yan, umabot ng mahigit 2 oras. Sa mahigit 2 oras na yan, hindi rin nagtagal. Yung mga kalaban, umexit sila. After ng encuentro na yung putok-putok na yan, kunti na lang, nag-command dyan si Sir. Sabi niya, assault, pina-assault niya yung pagka-assault. Nag-scoan siya ng search. Pagka-search, yun na. Tumantad na doon yung mga hostages. So nakita nila yung asawa ko na may open wound dito. Ang una asawa ko yung ni-rescue nila. And then ako, hinuli nila, akala nila wala akong tama. Pero pagbaligtad sa akin, doon nila nakita ng tama ko andito. Kasi dito yung pumasok yung bala papunta dito. Pero yung kamay ko is buo. Walang damage yung kamay ko. Kaya lang hindi ko na magalaw doon pa lang. So yun ang nangyari. Sabi nga niya, Ma'am, ligtas na kayo. Lieutenant Bacala po. So ang ginawa nila, ni-rescue ako, nilagay na, inano nila ako doon sa chopper. Lahat ng
hostages, eh, pakwit namin, ikaw nalang naiwan. Habang binubuhat ako yung nasa maisan, wala talaga na, hindi namin naisip din na ililigtas kami that time. Kakaumpisa pa na ng gera, natamaan na kasi ako. So, naiwan ako. Pati yung mga patay na. The courage and sacrifice of the Special Forces team, led by Colonel Andrew Bacala Jr., saved the lives of 19 civilian hostages. 19 lives secured and brought home safe.